I'm about to go off like a weapon. You to the top, in my thoughts upset. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So dahil dito, laban ni Jonriel Casimero versus Saul Sanchez, lalangawin nga ba? Paano nila nasabi na lalangawin daw umano ang laban ni Jonriel Casimero kontra Saul Sanchez? Dahil ba ang petsa kung saan gaganapin ang laban niya kontra Saul Sanchez ay sabay din sa petsa ng laban ng kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue? Karamihan kasi ay nagsasabi kung sino nga ba ang papanoorin ng mga tao sa paparating na October 13, 2024, ang laban ba ng kapatid ni current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster na si Takuma Inoue, or yung laban ng former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero? Pues lilinawin natin yan. Karamihan kasi ay nagtatanong or nababahala na kung bakit sinabay ang petsa ng laban niya sa petsa ng laban ng kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue, parehas kasing October 13, 2024 ang petsa kung saan magkakasabay ang mga laban nila. Ayon kasi sa karamihan ay mas marami ang manunood sa laban ni Takuma Inoue kaysa sa laban ni Jonriel Casimero versus Saul Sanchez sa darating na October 13, 2024 na magaganap sa bansang Japan. Dahil panigurado ay doon din manunood si Naoya Inoue bilang suporta sa kanyang kapatid. So ito lang yun guys, ang venue kasi kung saan magaganap ang laban ng ating kababayan na si Jonriel Casimero ay sa Yokohama, Japan, at ang lugar na ito ay ang teritoryo ni Naoya Inoue, dahil dito siya nagsasanay, kayang-kaya puntahan ni Naoya Inoue ang laban Casimero versus Sanchez, ngunit dahil may laban ang kapatid niya ay panigurado full support ito sa kapatid niya, na hindi naman kalayuan sa lugar kung saan magaganap ang laban ni Jonriel Casimero at Saul Sanchez. Dahil parehas ng petsa ay marami ang nag-e-expect na mas papanoorin ng mga Hapon ang big event kaysa sa hindi. Kaya para sa ilan ay lalangawin ang laban Casimero versus Saul Sanchez ngayon October 13, 2024. At hindi pa nga dumating ang petsa ng laban ni Jonriel Casimero ay marami na ang nagsabi at sinisi ang kanyang promoter na si Masayuki Ito sa esyo na ito. Ngunit huwag po muna kayo magalit sa promoter ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Jonriel Casimero na si Masayuki Ito. Dahil ayon kay Masayuki Ito, mas gusto niyang makisabay sa petsa kung saan may big event na kasabay dahil isa itong strategy para malaman niya kung mas marami ba talaga ang sumusuportang Hapon dito sa ating kababayan at pambato na si Jonriel Casimero. Dagdag pa niya, ay gusto niya ng mas maaga matapos ang laban ni Jonriel Casimero kontra Saul Sanchez, bago ang laban nito kababayan niya na si Takuma Inoue. Base kasi sa Japan News, ang oras ng laban Jonriel Casimero kontra Saul Sanchez ay mag-uumpisa ng 12:45 PM, in short daytime. Ang laban naman ni Takuma Inoue sa 7 Major World Fight ay gabi, in short magkaparehas lang ng petsa pero hindi ito parehas ng oras. Kaya mali po ang sinasabi ng iba na hindi kikita ang laban Sanchez-Casimero fight. Dahil malabo na lalangawin ang laban Casimero versus Saul Sanchez. Napakatalinong promoter si Masayuki Ito, dahil alam na alam niya mga strategy pagdating sa mga manunood. Dahil habang naghihintay ng laban Takuma Inoue ang mga Hapon sa gabi, ay tiyak mapapasugod muna sila sa laban ni Casimero Sanchez fight sa daytime. Dagdag pa ni Masayuki Ito, si Jonriel Casimero ay napakalakas at sikat na sikat sa Japan, kaya ang manunood ni Takuma Inoue ay mas mauna muna nila panoorin ang laban ni Jonriel Casimero. Ano sa tingin nyo guys, lalangawin ba ang laban ni Casimero versus Sanchez, dahil sa magkasabay ang laban ng kanilang kababayan na Hapon na si Takuma Inoue? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay? Alright.スーパースター、カシメロ君にやってきました。